Bakit nga ba takot ang China sa isang maliit na island ng India? Isang Chinese submarine ang nagtatago sa kailaliman ng Indian Ocean. Ito ay biglang sumabog dahil tinamaan ng anti-submarine torpedo sa likuran. Nagsimulang pumasok ang tubig at isinara ang mga compartment. Ang tripulanting Chino ay binobomba ang ballasts para umangat agad dahil lulubog na ang submarine. Ang torpedo ay mula sa bagong deployed na Indian anti-submarine warfare corvette na matagal nang sumusubaybay sa submarine. Nagpadala ng emergency message ang submarine pabalik sa China habang umaangat ito. Ang People's Navy ay nag-deploy sa rehiyon habang dumaraan sa Malacca Strait. Naghihintay ang mga Indian destroyers, frigates at aircraft carriers sa mga choke points. Pinapasabog nila ang mga barko ng China na unti-unting nauubos. Ang senaryong ito ay maaaring mangyari sa hinaharap at maaaring mas malapit na kaysa sa inaakala mo. Pero dahil sa isang set ng mga isla, maaaring magkaroon ng advantage ang India kung susubukan ng China na palawakin ang impluwensya nito sa Indian Ocean. Ang Andaman at Nicobar Islands ay nasa isa sa mga pinakamahalagang lokasyon sa mundo. Ang mga isla na ito ay maaaring magbalanse ng kapangyarihan sa Timog at Silangang Asya. Sa loob ng mga dekada, dahan-dahang minilitarize ang India ang chain ng isla, ngunit mabagal ang progreso. Maaaring magbago ito sa mga susunod na taon habang ang China ay nagtatangkang palawakin ang nasasakupan nito patimog at pasilangan. Ang India ay nasa ilalim ng matinding pressure sa ekonomiya at pambansang seguridad. Ang Andaman at Nicobar Islands ang kanilang pinakamainam na pagkakataon para mapanatili ang seguridad ng tubig sa baybayin ng India at subaybayan ang mga ruta ng pagpapadala na ginagamit ng karamihan sa trapiko sa rehiyon, kasama na ang mga barko ng China. Kaya naman, nag-aalala ang Beijing sa pagtaas ng militarisasyon ng India sa mga isla. Alam naman nating hindi maganda ang relasyon ng India at China. May mga patuloy na labanan sa kahabaan ng kanilang boundaries sa Himalayas dahil wala pang kasunduan kung saan nagtatapos ang India at nagsisimula ang Tibet na kontrolado ng China. Ang alitan ay pinalala ng parehong gobyerno na sinusubukang palakasin ang kanilang ekonomiya at impluwensya in a worldwide level. Ang dalawang bansang ito ang naglalaban para sa supremacy sa Timog at Silangang Asya habang sila'y nagpapalakas. Sa usapin ng pandaigdigang kapangyarihan sa ekonomiya, ang mga waterway sa pagitan ng China at India ang susi. Parehong may malalakas na hukbo at navy ang dalawang bansa. Pero para sa China, mahalaga ang access sa Indian Ocean. Ang Andaman at Nicobar Islands ay maaaring magpabagal sa mga plano ng China sa hinaharap. Tandaan na ang pagkontrol sa Malacca Strait ay nangangahulugang kontrol sa pangunahing waterway na ginagamit ng mga barko para magdala ng mga produkto mula sa Indian Ocean papuntang East Asia, kabilang ang mga produkto mula sa Africa, Middle East at bahagi ng Europe. Ngayon, nasa posisyon ng India na maging dominant player sa lugar salamat sa Andaman at Nicobar Islands. Tingnan natin ang kasaysayan, kahalagahan at strategic significance ng mga isla. Habang binubusisi natin ang rehiyong ito, magiging malinaw kung bakit natatakot ang China na lumalakas ang militarisasyon ng India sa Andaman at Nicobar Chain. Maaaring ang mga susunod na hakbang ng India sa year na ito ay direktang makakaapekto sa kakayahan ng China na palawakin ang impluwensya nito sa rehiyon. Sa pinakamalalang senaryo, maaaring maging ground zero ang mga isla para sa isang all-out na labanan sa pagitan ng India at China. Ang chain ng isla mismo ay 22 nautical miles mula sa Myanmar at 90 miles mula sa Indonesia. Binibigyan nito ang Navy at aircraft ng India ng mabilis at madaling access hindi lamang sa Bay of Bengal, kundi pati na rin sa 6-degree at 10-degree channels kung saan dumadaan ang halos 60,000 barko taon-taon. Ang kahalagahan ng rehiyong ito ay hindi dapat minamaliit dahil kailangan ng mga Chinese trading ships ang access sa mga tubig na ito. Kung hindi, maaaring matigil ang malaking bahagi ng kanilang trade network. To put it into perspective,
Tumatanggap ang China ng halos 3/4 ng lahat ng kanilang langis mula sa mga trade routes na dumadaan sa Indian Ocean. Kung mawawala ang access nila sa mga shipping lanes na ito, magiging devastating ito para sa kanilang ekonomiya at infrastruktura. Kung babalikan natin ang nakaraan, palaging nagiging importante ang role ng Andaman at Nicobar Islands. Binisita ito ng mga Chinese Buddhist monks noong 7th century, mga Arabong manlalakbay noong daan-daang taon na ang nakalipas, at pati na rin ni Marco Polo. Ito ay dahil nagsilbi itong vital stopping point habang naglalakbay sa tubig na nag-uugnay sa Indian at Pacific Oceans. Nang sakupin ng mga British ang India, ginawa nilang penal colony ang Andaman Islands. Ang paggamit nito ng mga British ay nagpatalsik sa mga katutubong komunidad at nagresulta sa pagtatatag ng Port Blair, na ngayon ay naglalaman ng naval base at airfield. Nang makuha ng India ang kalayaan noong 1947, ang Andaman at Nicobar Islands ay opisyal na isinama sa kanilang mga teritoryo. Sa mga nakaraang taon, ang mga isla ay naging popular na destinasyon ng turismo para sa mga tao sa rehiyon. Gayunpaman, hindi ang lumalagong industriya ng turismo ang ikinababahala ng China, kundi ang lumalagong presensya ng militar. Sa mga nakaraang dekada, lalo pang sinusubukan ng China na palawakin ang impluensya nito sa Indian Ocean. Nag-deploy sila ng mga expeditionary naval forces, nagsagawa ng arms sales, at gumawa ng mga strategic connections sa iba pang mga bansa sa rehiyon. Ito ay nagdulot ng pagkabahala sa India, na nagpuwersa sa gobyerno na maghanap ng mga paraan upang pahintuin. Mabilis na naging maliwanag na maaaring ang Andaman at Nicobar Islands ang sagot sa mga problema ng India. Ang lokasyon nito ay nagpapahintulot sa pagmamanman ng iba't ibang waterways sa rehiyon, kasama ang malalaking bahagi ng mainland. Ginamit ng China ang dahilan ng anti-piracy operations upang magpadala ng mga submarines at naval vessels sa tubig malapit sa baybayin ng India. Nagtatag rin sila ng mga base sa mga lugar tulad ng Gwadara at Djibouti upang palakasin ang kanilang presensya sa militar sa Indian Ocean. Ngunit pinalawak ng China ang kanilang naval operations mas malapit sa mga hangganan ng India. Halimbawa, nakita ang mga Chinese naval at survey vessels sa Andaman Sea, Bay of Bengal, at kahit sa exclusive economic zone ng India. Malinaw na nagiging mas agresibo ang China sa kanilang mga aksyon sa South China Sea, kasama na ang ilang bahagi ng South Asia. Nagtayo sila ng mga artificial na isla kung saan nag-deploy sila ng mga military personnel at assets, at ito ay naging malaking dahilan ng pagkabahala para sa mga bansa tulad ng Taiwan. Pero meron ding tunay na alalahanin na ang militarisasyon ng South China Sea ay maaaring magdulot ng hindi na mapipigilang pinsala sa freedom of navigation rules sa Indo-Pacific region. Mahalagang mapanatili ang open trade agreement na ito upang mapanatili ang kapayapaan at politikal na katatagan sa lugar. Maingat na binabantayan ng India ang mga aksyon ng China sa South China Sea at naghahanda para sa hinaharap kung saan maaaring mag-expand ang China sa Andaman Sea o Bay of Bengal. Nakipag-ugnayan na rin ang China sa iligal at hindi reguladong pangingisda sa mga lugar na ito, na isang mahalagang yaman para sa India at ibang mga bansa sa rehiyon na may baybayin sa karagatan. Sa loob ng maraming taon, sinusubukan ng China na alamin kung hanggang saan sila maaaring makalusot. Sawa na ang India at nagsisimula na silang gumawa ng mas matinding hakbang gamit ang Andaman at Nicobar Islands. Ang pagdami ng military assets na idinedeploy sa Andaman at Nicobar Islands ay unti-unti. Mas maraming naval ships at personnel ang idinedeploy sa mga isla taon-taon bilang paghahanda para sa mas agresibong tindig sa tubig ng rehiyon. Sa Point Blair, ang maliit na military base ay binubuo muli bilang isang intelligence hub kung saan maaaring mag-set up ang mga aircraft, ships at communication airways upang makakalap ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga galaw ng militar ng China.
Ang strategic listening post na ito ay magbibigay sa India ng upper hand sa rehiyon, lalo na kung kailangan nilang kumilos militarily, na syempre ay nagdudulot ng pagkabahala sa China, habang nagiging mas malaking military asset ang Andaman at Nicobar Islands para sa India. Nababawasan ng kakayahan ng China na itulak ang mga hangganan kung saan maaaring pumunta ang kanilang mga barko at aircraft. Sa hinaharap, ang impormasyon na makakalap ng radar at listening posts sa mga isla ay maaaring magbigay alam hindi lamang sa Indian military, kundi pati na rin sa ibang mga bansa na maaaring may interes na protektahan sa rehiyon, tulad ng Australia, Japan at pati na ang US. Kahit may kakayahang mag-gather ng intelligence, kailangan din ng India na kontrolin ang nangyayari sa lugar. Isang mahalagang aspeto nito ay gawing economic hub ang island chain at port para sa trade ships. Kaya't may plano ang India na magtayo ng major port sa Great Nicobar Island na tinatayang nagkakahalaga ng $1.5 billion. At para sa China, ang anumang bansa na nagbabanta sa kanilang economic power ay isang bansa na nais nilang parusahan. Kung maging matagumpay ang India sa paglikha ng major transshipment port sa Andaman at Nicobar Island chain, malamang na kailangan gamitin ito ng mga Chinese ships para mapanatili ang ilang trade agreements. Dahil nakikipaglaban na ang India sa economic war para makuha ang mga trabaho, resources at manufacturing contracts mula sa China. Malamang na hindi matutuwa ang People's Republic na kailangan nilang gamitin ang Indian-controlled ports sa hinaharap. Kung makumbinsi ng India ang international community na gamitin ang kanilang mga ports sa Andaman at Nicobar Islands, maaari silang makakuha ng malaking bahagi ng trade na ginagawa sa China. Magbibigay ito ng kontrol sa supply chains na maaaring magpalakas ng sanctions laban sa China. Ang epekto nito ay maaaring maging disastrous para sa ekonomiya ng China. Malaking alalahanin ng China kung paano maapektuhan ng mga port ng India sa Andaman at Nicobar Islands ang kakayahan nilang makakuha ng resources mula sa Africa at Europe. Pero may isa pang issue para sa China kung magiging mainstream stop ang mga isla para sa mga vessels na dumadaan sa rehiyon. Ang mga Southeast Asian nations tulad ng Indonesia, Malaysia at Singapore ay heavily reliant sa Chinese goods. Pero kung mas madali ang access sa global markets, maaari silang magsimulang makipag-trade sa ibang bahagi ng mundo. Anuman ang tingin ng China dito, kung maging economic at shipment hubs ang Andaman at Nicobar Islands, maaaring ma-jeopardize ang kanilang sariling trade network. At kung hindi pa ito sapat, ang quadrilateral security dialogue sa pagitan ng Australia, India, Japan at United States ay nagresulta sa mga military exercises malapit sa mga isla. Ang mga exercises na ito ay nagpapakita ng kakulangan sa kakayahan ng India na protektahan ang kanilang waterways. Ito ay magbibigay daan para sa mas epektibong mga plano sa hinaharap upang depensahan at kontrolin ang mga pangunahing channel sa rehiyon. Pero isang malaking problema ang lumilitaw para sa India habang sinusubukan nilang palakasin ang kanilang posisyon, at tiyak na alam ito ng China. Kung ikukumpara ang naval capability ng India at China, malaki ang agwat. Ang China ang may pinakamalaking navy sa mundo, at alam natin mula sa war sa Ukraine na ang mas maraming military vessels ay hindi nangangahulugang mananalo sa digmaan. Pero sa ngayon, nasa panig ng China ang mga numero. Ayon sa mga estimate, ang China ay mayroong humigit kumulang 730 naval vessels, habang ang India ay mayroong 295. Parehong may dalawang aircraft carriers ang dalawang bansa, pero vastly outnumbered ang India sa bawat uri ng naval vessel. Ang China ay may 50 destroyers, 43 frigates, 72 corvettes at 78 submarines. Ang India naman ay may 11 destroyers, 12 frigates, 19 corvettes at 18 submarines. Makikita mo ang malaking disparity sa pagitan ng dalawang puwersa. Pero, at ito ay isang malaking pero, maaaring makatulong ang Andaman at Nicobar Islands na mabawasan ang disparity sa numero dahil sa strategic location nito. Kahit makalusot ang malaking Chinese fleet sa Malacca Strait,
May mga choke points pa rin ng India sa paligid ng mga isla na maaaring mag-counteract sa numero ng Navy ng China. Kung mapalapit ng husto ang Chinese Navy sa mga isla, maaaring mag-launch ng missiles, rockets at artillery ang India mula sa shoreline para magdulot ng malaking pinsala. Bukod pa rito, kung magiging sobrang aggressive ang China, ang mga joint missions na ginagawa bilang resulta ay nangangahulugang malamang na makatanggap ng tulong ang India mula sa isa o lahat ng mga bansang kasama nila sa exercises. Sa mga nakaraang taon, ginagamit ng China ang isa sa kanilang mga paboritong taktika para makakuha ng upper hand sa mga tubig sa paligid ng India. Ang misdirection at straight-up lies ay ginagamit para mailayo ang atensyon sa tunay nilang ginagawa. Nang magsimulang mag-deploy ng mas maraming ships at military personnel ang India sa Andaman at Nicobar. Ginawa ito para mag-gather ng impormasyon, pero nang mahuli ang China sa Indian waters, nag-claim silang walang alam at sinabing walang kinalaman ang misplaced submarine sa deployment ng military assets ng India sa Andaman at Nicobar. Sinabi rin ng Chinese Defense Ministry na ang People's Liberation Army ay madalas makipag-cooperate sa ibang militar sa rehiyon, kabilang ang India, na nagdagdag ng positibong factors para sa regional peace at stability. Ang totoo, ang ginagawa ng China ay tugon sa naval deployment ng India sa Andaman Sea. At nang mahuli sila, gumawa ng kwento ang Chinese leadership para madistract ang mga tao sa katotohanang nasa teritoryo ng India sila. Paulit-ulit itong nangyayari, tulad ng sa mga tubig sa paligid ng Taiwan, Himalayan border sa India, at kahit saan pang may military presence ang China. Ang mga operasyon na ito ay tinatawag na gray zone tactics, kung saan gumagamit ang China ng disruptive measures at aggression na hindi nagre-resulta sa digmaan, pero hindi rin akma sa panahon ng kapayapaan. Ang mga naval incursions sa teritoryo ng India, pagtatayo ng naval bases sa Indian Ocean, at mga conflict sa Himalayan border ay gray zone tactics ng China para pahinain ng India. Upang kontrahin ito, nagtatayo ang India ng bagong airstrips sa hilaga at timog ng Andaman at Nicobar Islands. Ayon sa mga Indian defense officials, may dalawang layunin ang mga airfields na ito. Una, palawakin ang kanilang long-range aerial surveillance. Planong mangalap ng maraming intel ang India para mapanatili ang kontrol sa China at mabilis na makaresponde kung kinakailangan. Halimbawa, ang Boeing P-80 Omni ay ginagamit para sa anti-submarine surveillance mula sa Port Blair na nagsisilbing deterrent at kayang sirain ng enemy vessel kung kailangan. Ang pangalawang layunin ng mga bagong runway ay para sa national defense. Ang mga bagong airfields ay magpapalakas ng strategic capabilities ng India sa rehiyon. Ang India ay may daan-daang Soviet-era fighters tulad ng Sukhoi Su-30 at MiG-21s na potensyal na deadly kung magagamit ng tama. Gayunpaman, ang modernong haltihas mula sa Hindustan Aeronautics Limited ay maaaring magdulot ng tunay na banta sa mga puwersa ng China sa rehiyon. Ang kakayahang mag-mount ng naval at aerial defense ay magiging mahalaga sa hinaharap upang protektahan ang Andaman Sea, Bay of Bengal at Indian Ocean. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga naval vessels sa Andaman at Nicobar Islands ay mga patrol boats at frontline warships. Hindi naghahanap ng gulo ang India, pero alam nilang kailangan nilang maging handa kung sakaling maging mas agresibo ang China. Mas marami silang intel tungkol sa nangyayari sa mga tubig na kontrolado nila. Mas magiging handa ang kanilang puwersa sa mga posibleng laban. At kahit na walang kasalukuyang plano na magtayo ng mga submarine bases sa mga isla, maaaring magbago ito sa hinaharap. Si Prime Minister Narendra Modi na nasa posisyon mula noong 2014 ay nagpatupad ng mga agresibong plano para i-update at i-improve ang infrastructure ng India. Naglaan siya ng halos 750 million para rin i-enhance ang kakayahan ng Andaman at Nicobar Command na tanging 3 Service Theater Command sa Indian Armed Forces. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na seryoso ang India sa banta ng China.
aktibong naglalaan sila ng pera at resources para sa mga plano na hadlangan ang paglawak ng China sa Indian Ocean. Habang lumalakas ang puwersa ng India sa Andaman at Nicobar Islands, mas magiging mahirap para sa China na kontrolin ang tubig sa South Asia. Gusto ng China na maging dominant power sa rehiyon at ang India ang pangunahing sagabal. Pero hindi rin perpekto ang sitwasyon para sa India. Ang Andaman at Nicobar Islands ay mahalaga, pero mahirap panatilihin ang infrastructure dito dahil sa ilang dahilan. Isa sa mga problema ay ang mga environmentalist na nagpoprotekta sa mga isla mula sa development. Halimbawa, gusto ng militar na magtayo ng radar station sa Narcondam Island na tahanan ng endangered na Narcondam Island hornbill. Na ipaglaban ng mga environmentalist ang kanilang kaso at na-preserve ang habitat ng hornbill. Pero nang maging Prime Minister si Modi, binaliwala ang mga alalahanin at inutos pa ring itayo ang radar station. Ganito rin ang nangyari sa Coco Islands. Kahit na ipinaglaban ang proteksyon ng habitat, itinayo pa rin ang bagong radar stations para bantayan ang mga Chinese military bases sa Myanmar. Sa 572 islands sa Andaman at Nicobar Chain, 37 lang ang may tao. Dahil dito, ginagamit ang mga uninhabited islands para sa droga smuggling at para sa mga foreign boats na hindi makapagtigil. Ang daan-daang uninhabited islands ay nagiging banta sa mga military assets at seguridad ng India. Iminungkahi ng mga military strategists na hikayatin ang mga tao na manirahan sa mga uninhabited islands para makatulong sa pag-track ng vessels at pagpigilan ng illegal activities. Ngunit mabagal ang gobyerno ng India sa infrastructure development. Ayon sa mga ulat, ang undersea cable link sa pagitan ng mainland at mga isla ay hindi pa natatapos sa loob ng maraming taon. Mahina ang internet connectivity kahit sa naval base sa Port Blair. Ang mga isla ay dinaranas ang matinding panahon taon-taon na nagdudulot ng pinsala sa mga kalsada, tulay at airfields. Ang matinding ulan sa loob ng 6 na buwan ay nagpapabagal sa mga construction projects at ang distansya sa mainland ay nagpapamahal sa pagpapadala ng materyales. Ang militar ay nahaharap din sa mga problemang ito. Kahit na pinapabilis ng India ang pagdagdag ng ships, aircraft at sundalo sa mga isla, maraming balakid pa rin. Binabantayan ng China ang sitwasyon at alam ang kahalagahan ng lokasyon. Ang pakikibaka ng India sa pagmilitarize ng mga isla ay nagbibigay ng pag-asa sa China. Ayaw ng China ng digmaan sa India dahil magiging catastrophic ang all-out war. Kaya't masaya ang China na gamitin ng gray zone tactics at kanilang economic at naval power para palawakin ang kanilang impluensya. Kahit na malayo pa ang tatahakin ng India, para mapalakas ang kanilang posisyon, ang Andaman at Nicobar Islands ay magiging mahalaga sa pagkontrol ng shipping lanes at waterways sa pagitan ng South China Sea at Andaman Sea. Ito ay nakakatakot sa China dahil ayaw nilang magkaroon ng hadlang sa kanilang galaw. Walang duda na patuloy na palalawakin ng China ang kanilang kapangyarihan sa East at Southeast Asia. Ang mga plano ng India para sa Andaman at Nicobar Islands ay maaaring ang tanging balakid sa kanilang landas. Habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, binigyang pansin ng UK Foreign Secretary James Cleverly ang isang interesting na aspeto. Paano kung matatalo ang China sa pagsakop sa Taiwan? Mas komplikado ang geopolitics ngayon, lalo na't ang China ay isang nuclear state at ang Taiwan ay mahalagang kaalyado ng United States. Maaaring kontrahin ng US ang mas malakas na military force ng China gamit ang world-class military technology, training at spending nito. Isang bagay ang sigurado, ang pagsakop ng China sa Taiwan ay maaaring magdulot ng malawakang digmaan sa pagitan ng ilang nuclear-armed superpowers. Pero paano tayo umabot dito? Ano ang nagdudulot na posibilidad ng digmaan sa pagitan ng China, Taiwan at kanilang mga kaalyado? At bakit naniniwala si James Cleverly na ang pagsakop ng China sa Taiwan ay magdudulot ng pagbagsak ng China? Una, mahalagang malaman ang kasaysayan ng Taiwan at China at bakit ito nagiging dahilan
ng isang tiyak na digmaan. Kagaya ng anumang masalimuot na sitwasyon sa geopolitics, kailangan nating unawain ang mga pangyayari. Ang Taiwan ay isang island nation na may populasyon na humigit kumulang 24 milyon na tao na nasa tabi ng mas malaking bansang China at naging independent nation mula 1949. Ang Taiwan ay opisyal na kilala bilang Republic of China at ang mainland China ay tinatawag na People's Republic of China. Kung paano mo ito tinitingnan ay marahil nakadepende kung saan ka kakampi. Ang Taiwan ay may democratically elected government, ngunit ang People's Republic of China ay tinitingnan ito bilang isang rogue state na nais nilang muling pag-isahin sa mainland kahit gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Ang ganitong approach sa foreign policy ay tinatawag na One China Principle at ikinumpara ito sa pagsakop ng Russia sa Crimea at ang tangkang annexation ng Ukraine. Ang iba't ibang interpretation ng dalawang bansa ay nagmula sa isang kasunduan na nabuo noong 1992 sa pagitan ng mga negotiator mula sa Chinese Communist Party, ang ruling party ng People's Republic of China, at ang Kuomintang na noon ay ruling party ng Taiwan. Parehong sumang-ayon sa prinsipyo ng One China, ngunit bawat bansa ay naniniwalang sila ang nag-iisang China sa kanilang interpretation ng kasunduan. Ngunit kahit ang pangalan ng kasunduan ay nakalilin lang dahil nangangahulugan ito ng aktwal na pagkakasundo sa lahat ng partido na kasangkot. Ang Kuomintang ay karaniwang simpatya sa interes ng Beijing na ang draft ng konstitusyon ng Kuomintang ng Taiwan ay hindi pinapahalagahan ang soberanya ng Republic of China mula sa People's Republic of China. Ang ganitong pag-iisip ay labis na tinututulan ng iba pang pangunahing partido sa Taiwan, ang Democratic Progressive Party, na kasalukuyang namumuno sa bansa sa ilalim ni President Tsai Ing-wen. Nagkaroon ng hindi magandang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa hanggang sa lumala ang sitwasyon ng mahalal si Tsai Ing-wen bilang presidente noong 2016. Sa isa sa kanyang mga unang talumpati bilang presidente, tahasan niyang tinanggihan ang 1992 Consensus at nanawagan para sa muling pagsusuri ng relasyon ng Taiwan sa mainland. Bilang tugon, pinutol ng China ang diplomatic ties at pinataas ang kanilang military saber rattling sa pamamagitan ng paglipad ng mga fighter jets na palapit ng palapit sa isla at pinataas ang kanilang anti-Taiwanese sovereignty rhetoric. Ang presidente ng People's Republic of China, si Xi Jinping, ay nagsabi na ang ideal na sitwasyon para sa parehong bansa ay ang One Country, Two Systems policy na muling pag-isahin ng Taiwan sa People's Republic of China, habang nagbibigay ng ilang antas ng soberanya, katulad ng relasyon ng China at Hong Kong. Ngunit ang mga kritiko ni Xi ay nagtuturo sa kamakailang crackdown ng People's Republic of China sa kalayaan ng mga mamamayan sa Hong Kong bilang dahilan upang hindi paniwalaan ang mga pangako ng Beijing ukol sa soberanya ng Taiwan. Ang mga global superpowers ay pumipili ng magkabilang panig. Ang mga administrasyon ni Trump at Biden ay nagpakita ng hindi karaniwang pagkakalapit sa Taiwan, na si Joe Biden ang kauna-unahang presidente ng United States na nag-imbita ng mga kinatawan ng Taiwan sa kanyang presidential inauguration, isang makapangyarihang symbolic gesture na nagdulot ng galit sa People's Republic of China. Patuloy rin ang pagbebenta ng mga armas ng US sa Taiwan at ang pagsali sa mga joint military training exercises upang pataasin ang suporta para sa US-Taiwan relations, at hinihikayat ng gobyerno ng US ang Taiwan na pataasin ang kanilang defense spending. Isa pang mahalagang symbolic act sa ganitong usapin ay ang regular na pagpapadala ng mga barko ng US sa Taiwan Strait bilang pagpapakita ng kanilang presensya sa lugar, isang malakas na mensahe sa People's Republic of China. Lumala pa ang sitwasyon ng dalawang mataas na opisyal ng US ang nakipag-ugnayan sa Taiwan. Sina dating House Speakers Nancy Pelosi at Kevin McCarthy ay parehong nakipagdiplomasya kay President Tsai. Hindi na nakapagtataka na ang People's Republic of China ay tinitingnan ito bilang pag-escalate at tumugon ng naaayon sa pamamagitan ng mga sanksyon, rhetoric at pagpapakita ng lakas militar.
Ayon sa isang ulat noong 2021 mula sa US Department of Defense, ang People's Republic of China ay malamang na naghahanda para sa isang contingency upang pag-isahin ang Taiwan sa People's Republic of China sa pamamagitan ng puwersa habang pinipigilan, pinapabagal o tinatanggi ang anumang third-party intervention tulad ng United States. Malinaw na ito ay isang labis na nakababahalang prospect para sa lahat ng kasangkot. Nagdi-debate ang mga eksperto kung kailan posibleng mangyari ang aksyon militar na may mga prediction na hindi natutuloy sa nakaraang mga taon. Noong 2021, isang mahalagang military leader ng US sa Indo-Pacific ang nag-project ng isang pagsakop ng China sa Taiwan pagsapit ng 2031. Ang iba pang prediction ay nagtuturo sa 2049 bilang posibleng petsa ayon sa rhetoric ni President Xi Jinping ukol sa Chinese Dream, ang ideya na pagsapit ng 2049, ang sentenaryo ng pagkakatatag ng People's Republic of China. Ang China ay babalik sa kanyang historic greatness at magiging pangunahing manlalaro sa mundo. Si Xi ay direktang nagsabi ng maraming beses na ang Chinese Dream ay imposible kung walang reunification ng China at Taiwan sa ilalim ng One China Principle. At tulad ng nabanggit natin, hindi matatawaran ang kapangyarihang militar ng China. Ang Chinese People's Liberation Army o PLA ay may pinakamalaking bilang ng personnel sa buong mundo at sumailalim sa malawakang modernisasyon ng militar sa nakaraang dekada. Noong 2019, isang military white paper na inilabas ng PLA ay kumpiyansang nagsabing kaya nilang talunin ang sinumang mag-attempt na i-separate ang Taiwan from China. Hindi sila nagbibiro, ngunit mahalagang tandaan na ang mga ulat tungkol sa sariling hukbo ng isang bansa ay dapat tingnan ng may pag-iingat dahil ang propaganda ay isang mahalagang kasangkapan sa foreign policy ng lahat. Ang ilang mga paunang hakbang patungo sa digmaan ay nagsimula na parang senaryo sa pagitan ng Russia at Ukraine. May ebidensya ng Beijing na nakikialam sa eleksyon ng Taiwan sa pamamagitan ng mga coordinated disinformation campaigns at pagsubok na impluwensyahan ang media ng Taiwan. Ang Taiwan ay inakusahan din ng Beijing ng libu-libong cyber attacks laban sa bansa mula 2010, pagpigil sa turismo sa Taiwan at pagpapadala ng mga warships at aircraft carriers sa Taiwan Strait upang takutin at sindakin ang island nation. Sa kabila ng lahat ng ito, ang Taiwan ay may isang espesyal na bargaining chip na nagbibigay dito ng economic sway sa buong mundo at nagiging dahilan para sa mga bansa tulad ng United States na tiyakin ang katatagan sa rehiyon. Ang Taiwan ay ang nangungunang tagagawa ng semiconductor chips sa buong mundo na mahalaga sa produksyon ng lahat mula sa washing machines hanggang sa military weapon systems. Ang mga korporasyon sa buong mundo ay nangangailangan ng semiconductor chips tulad ng mga ginagawa sa Taiwan upang magpatuloy sa operasyon at ang isang matagalan na pagsakop ng China ay magdudulot ng hindi pa nagagawang kaguluhan sa supply chain. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importanting bahagi ng diskusyong ito. Kung dumating ang araw na salakayin ng China ang Taiwan, ano ang magiging epekto nito? At bakit iniisip ng mga tao tulad ni James Cleverly na ito'y magiging kasing chaotic para sa People's Republic of China tulad ng sa iba pang kasangkot sa conflict? Ayon kay Cleverly, ang anumang digmaan sa pagitan ng China at Taiwan ay magkakaroon ng malubhang epekto sa Taiwan na hindi lang makakaapekto sa global trade, kundi magdudulot ng pagbagsak ng ekonomiya ng China dahil sa pagkakablock ng kanilang trade routes. Sa nakaraang mga taon, tila bumagal ang dating mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng China na naglalagay sa kanila sa isang critical position kung sakaling salakayin nila ang Taiwan. Sabi ni Cleverly, halos kalahati ng mga container ships sa mundo ay dumadaan sa mga mahalagang tubig na ito kada taon, puno ng mga kalakal na patungo sa Europe at iba pang sulok ng mundo. Ang Taiwan ay isang demokratikong bansa at mahalagang bahagi ng global supply chains, lalo na sa mga advanced semiconductors. Ang digmaan sa strait ay hindi lang isang human tragedy, kundi sisira sa global trade na nagkakahalaga ng $2.6 trillion ayon sa Nikkei Asia.
Walang bansang makakaiwas sa mga epekto nito. Ang layo ay hindi magiging proteksyon laban sa malaking dagok na ito sa global economy. Gayunpaman, maraming economists ang naniniwala na ang pananaw na ang ekonomiya ng China ay parang isang bahay na gawa sa baraha ay wishful thinking lang. Ayon kay Michael Pettis, professor ng finance sa Guanghua School of Management sa Peking University, maraming analysts ang nagkakaisip na nasa bingit ng krisis ang China. Ngunit hindi nila nauunawaan ang heavily controlled financial system nito, kung saan ang mga regulators ay kayang i-restructure ang mga liabilities ayon sa kagustuhan nila. Ayon kay Pettis, hindi posibleng magkaroon ng financial crisis o bigla ang pagbagsak ang China. Mas malamang na magkaroon ng maraming taon ng slow growth habang inaayos nila ang kanilang utang at unti-unting nagbabalanse ng demand patungo sa mas mataas na consumption at mas mababang non-productive investment. Ngunit ang pahayag ni Pettis ay ginawa sa konteksto ng panahon ng kapayapaan. Ang pagsalakay sa Taiwan ay maaaring magsilbing spark na magpapasimula ng malaking gulo. Ayon sa isang pag-aaral ni Charlie Vest, Agatha Kratz at Riva Guhone na pinamagatang The Global Economic Disruptions from a Taiwan Conflict, nagbibigay ito ng mga interesanting pananaw sa mga nakapipinsalang epekto ng pagsalakay ng China sa Taiwan. Isa sa mga mahahalagang bahagi ng pag-aaral na ito ay nagsasaad na taon-taon ang mga bangko ay nagbibigay ng $6.5 to $8 trillion na finance upang tulungan ang mga importer at exporter na mapadali ang trade habang ang mga kalakal ay nasa transit. Ang short-term finance na ito ay sumusuporta sa halos 1/3 ng trade flows. Sa kaso ng digmaan sa pagitan ng China at Taiwan, ang mga risk-averse global investors ay mag-aalis ng kanilang lending activities na magreresulta sa kakulangan ng trade finance at sa gayon mapipinsala ang international trade. Ito'y magreresulta sa pagkaparalisa ng buong global market habang ang mga imports at exports mula sa iba't ibang bansa ay hindi makakarating sa kanilang destinasyon. Kapag tumigil ang mga imports at exports, maraming industriya at ekonomiya sa buong mundo ang maaaring bumagsak na magdudulot ng isang global financial downturn na maaaring mas matindi pa kaysa sa Wall Street crash ng 1929. Ang mga eksperto sa military ay maaaring napansin ng phrase na even assuming no sanctions. Ang pag-aakala na walang sanctions ay napaka-generous dahil ang pagsalakay sa Taiwan ay tiyak na magpapakilos ng maraming devastating sanctions mula sa international community. Halimbawa, tingnan natin ang mga epekto ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine upang makita ang uri ng malupit na financial sanctions na maaaring harapin ng China kung sakaling salakayin nila ang Taiwan. Ang Russia ay nakaranas ng pagkakapros ng mga assets ng kanilang central banks sa Western Europe at United States. Ang mga bangko ng Russia ay effectively tinanggal mula sa global banking community at maraming bansa tulad ng UK ay nagbawal sa mga Russian firms na makakuha ng loans. Ang mga Russian citizens ay nagkaroon din ng deposit limit sa mga bangko sa buong EU. Ayon sa UK government, pinutol ng mga Western countries ang humigit kumulang $350 billion mula sa $604 billion foreign currency reserve ng Russia. Ang mga negosyo ng Russia ay naapektuhan, nililimitahan ang kanilang kakayahan na mag-operate abroad at ilang Russian oligarchs ay nakaranas ng pagkakapros ng kanilang malalaking assets sa mga foreign banks. Kung sakaling sumalakay ang China sa Taiwan, hindi malayo na asahan na ang parehong financial consequences ay tatama sa China, habang ang mga kaalyado ng Taiwan ay naghahanda ng kanilang military response. Bagamat ang exports ng China ay nagbigay sa kanila ng maraming international sway, wala silang langis na kayamanan tulad ng Russia na kanilang masasandalan, na nangangahulugang ang mga sanctions na ito ay maaaring mas matindi pa ang epekto sa kanila. Isa pang interesanting aspeto ng lahat ng datos na ito ay ang resulta ng isang war game simulation na isinagawa ng Center for Strategic and International Studies, isang independent Washington think tank, noong unang bahagi ng 2023.
Ang layunin ay simple. Kung sumiklab ang pagsalakay ng China sa Taiwan sa 2026, sino ang mananalo sa labanan at ano ang magiging kabuuang epekto sa mga kasangkot? Ang Center for Strategic and International Studies ay nagpatakbo ng simulation ng walang katulad na 24 na beses upang tiyakin na ang lahat ng mahahalagang datos ay tamang nasuri. Ang unang bombshell result ng report ay ang pagsalakay na hindi magiging matagumpay para sa People's Republic of China. Ngunit ang magiging gastos sa lahat ng kasangkot ay kahindik-hindik. Ayon sa CNN, extrapolating mula sa isang early preview ng report, ang matagumpay na panalo ng Taiwan ay facilitated ng 4 na consistent factors sa lahat ng modelo. Ang ground forces ng Taiwan ay dapat kayanin ang mga Chinese beachheads. Ang US ay dapat magamit ang kanilang mga base sa Japan para sa combat operations. Ang US ay dapat magkaroon ng long-range anti-ship missiles upang tamaan ang PLA Navy mula sa malayo at en masse. At ang US ay kailangan mag-armas ng husto sa Taiwan bago magsimula ang labanan at agad na makilahok sa anumang conflict kasama ang kanilang sariling puwersa. Ang next naman natin ay ang Mr. Cash. Ito, recommended ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas. Kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes. Dahil ang bilis din ng disbursement ng mga iloloan natin, papunta pa sa GCash natin. At dito nga pala, meron pa silang reward system. At ang last ko na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!